Isang matinding babala ngayong gabi mula sa GCC. Sa unang ulat ng kalihim, General ng Gulf Cooperation Council sa United Nations Security Council, kinondena niya ang agresyon ng Iran laban sa mababansa sa Gulpo. Pakinggan ito. Pinagtitibay ng mga estado ng GCC ang kanilang likas na karapatang ipagtanggol ang sarili ayon sa Artikulo 51 ng UN Charter. At gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang protektahan ang kanilang soberanya, teritorial na integridad, mga mamamayan at mga residente. Hindi nila isinuko ang matibay na paninindigang iwasan ang mapanganib na paglala na walang pakinabang. Hindi nais ng mga estado ng GCC ang digmaan, kundi kapayapaan, seguridad at katatagan para sa lahat. Nasama ka pa rin dito sa studio si Ariel Ozran, Senior Middle East Correspondent ng I-24 News English. Ariel, marami pang pagkondena mula sa GCC. Pero ano talaga ang layunin, lalo na sa pagsubok gumawa ng mas maraming opsyon sa United Nations? Naghain ang Bahrain ng resolusyon sa UN Security Council na tinalakay ngayon at posibleng pagbutuhan bukas. Iyon ay magpapahintulot o hindi naman kinakailangan mag-utos gaya ng orihinal na teksto. Pero kahit pinahina ito ng mga taga-Bahrain, papayagan pa rin ng tekstong ito ang lahat ng paraan para panatilihing bukas ang kipot kasama ang paggamit ng puwersang militar. At nakikita natin na ang mga estado sa Gulpo ay labis na naapektuhan ng mga pag-atake ng Iran at ng pagsasara ng kipot ng Hormuz. Kung titingnan natin ang kabuuang bilang ng mga pag-atake sa 6 na bansa ng GCC, pati na rin ang Jordan, pinag-uusapan natin ang mahigit 6,200 at 46 na pag-atake. Kabilang dito ang 1,500 na pag-atake gamit ang mga missile, 4,700 na pag-atake gamit ang drone. 40% ng mga iyon ay tinarget lamang sa UAE. Saudi Arabia, mahigit 1,000 drone ng Iran ang inilunsad sa teritoryo nito. Kaya nakikita natin na malaki ang epekto nito sa mga estado sa Gulpo. Pero gusto rin nilang gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng mga hakbang sa inaharap upang maiwasan ang anumang karagdagang pananakot ng Iran. Gaya ng tawag nila na hindi nila magagawang magpatupad ng blockade o kontrolin ang kipot ng Hormuz gaya na nakikita natin ngayon at hindi rin nila magagawang magsagawa ng mga pag-atake gamit ang drone at missile sa lawak na nabanggit ko kanina sa hinaharap. Kaya nag-aalala sila na anumang tigil-putukan na pinag-uusapan na yon ay hindi matutugunan ang mga pangmatagalang banta na nagmumula sa Iran. At ang nakita rin natin ay sinusubukan ng Iran na pahinain ang pagkakaisa ng GCC. Sinasabi na ang Iran at Oman ay mag-uusap tungkol sa kinabukasan ng kipot ng Hormuz. Sinusubukan nilang hanapin ang pinakamahinang bahagi sa GCC. Hindi ito iisang blok. Malawa ang pagkakaiba-iba ng mga posisyon at nasa mas agresibong panig ang UAE at Bahrain. At malinaw naman, Oman, Qatar at ang mas mahinahong panig. Medyo hindi magkakaugnay ang Saudi Arabia sa kanilang mga pampublikong pahayag. At hindi sila kikilos, maliban na lang kung may pagkakaisa sa lahat ng 6 na bansa ng GCC. Kaya alam ito ng Iran. Sinusubukan itong samantalahin ito, pero sila. Gayunpaman, ang mga bansang Arabo sa Gulpo ay nagsisikap hindi lang sa magkasanib na aksyon, kundi pati sa pagkuha ng internasyonal na suporta para maprotektahan ang kanilang interes sa hinaharap. Ngayon, ang kabalintunan rito ay hindi lang China at Rusya ang posibleng mag-veto sa boto ng Security Council na ito, kundi pati na rin Pransya. At ang Pransya sa simula ay magpapadala sana ng isang aircraft carrier sa rehiyon para subukang palakasin ang pagpapakitang lakas militar ng kanluran laban sa Iran. Dito, makikita natin na diplomatikong sinusubukan nilang bawasan ang bagsik ng resolusyong ito na nag-iwan sa mga bansa sa Gulpo na halos hindi magamit ang diplomasya upang gamitin ang rules-based na kaayusan ng mundo, upang gamitin ang mga internasyonal na institusyon para ipagtanggol ang kanilang sariling soberanya na patuloy na pinahihina ng mga pag-atake ng Iran. Dapat maging interesante kung meron man ang mangyayari sa resolusyong inihain ng Bahrain.
Samantala, Ariel, ayon sa IRGC, tinarget nila ngayon ang Amazon Cloud Computing Center sa Bahrain. Kasunod ito ng mga banta ng IRGC sa mga site ng American tech company sa reyon. Ito na kaya ang katuparan ng mga banta nila? Mukhang ganun na. Inaako nila na yon ang responsibilidad sa pag-ataking naganap kahapon. Ayon sa mga autoridad ng Bahrain, nagkaroon ng sunog at pinsala sa isang pasilidad na pagmamay-ari ng isang negosyo. Ngunit hindi nila tinukoy na ito ay Amazon. Ngunit, ayon sa iba't ibang ulat, isang Amazon Cloud Data Center ang tinamaan sa Bahrain. Nagbanta sila sa 18 kumpanya, mga kumpanyang teknolohiya ng US, na ayon sa kanila ay ginagamit ang kanilang teknolohiya upang suportahan ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa kanila. At sinabi nila na kung magpapatuloy ang US o Israel sa pagsasagawa ng mga pag-atakeng pamamasal ang kanilang mga pangunahing opisyal o komandante simula 8:00 ng gabi. Noong nakaraang gabi, tutuparin nila ang mga banta na iyon. Mukhang ginawa na nga nila. Mulay, ang Amazon ay isa lang sa mahabang listahan ng mga teknolohiyang kumpanyang nabantaan. Ngayon, dapat nating tandaan na hindi lang ito tungkol sa mga pasilidad sa produksyon, mga lugar ng pananaliksik at mga data center. Kapag sinabi nilang atakehin nila ang mga kumpanya ng teknolohiya, ibig sabihin lahat ng pasilidad nila. Kasama rito halimbawa, ang Apple ay nasa listahang iyon, mga tindahan ng Apple. Ang UAE ay may 5 sa mga ito sa mga mall sa Abu Dhabi at Dubai. At kaya, ipinapakita nito kung paano tinatarget ng Iran ang infrastrukturang sibilyan at pinalalawak pa ang saklaw ng kanilang mga pag-atake ngayon, kasama na ang mga kumpanya ng teknolohiya ng US. Nakakabahala ang mga nangyayari, kaya dapat nating bantayan. Salamat, Ariel Oslan. Dito ka lang sa studio.